Maagang nagising si Eka upang pumasok sa opisina. Kahit marami silang katulong, ay siya ang nagluluto at nag-aasikaso ng almusal, para sa kanyang mag-aama. Minsan ay nauuna siya kay Elias umalis, upang pumasok sa kumpanya na ipinamana ng kanyang ama sa kanya. Good morning Ma'am Annika. Bati sa kanya ni Mia ang dating yaya ni Leo, na ngayon ay mayordoma na. Kababalik lang nito noong mga nakaraang taon, pagkatapos manganak nito. Good morning Mia. Balik na bati nito sa babae. Naghahanda ng pagkain sa mahabang kabesera si Eka, nang mapansin niyang nakatingin sa bandang likuran niya si Mia, kaya tinanong niya ito. May problema ba Mia? Tanong niya sa katulong. Sa halip sumagot ang babae, ay ngumuso na lamang ito, kaya sinundan niya kung ano ang itinuturo nito. Bumaling siya sa kanyang likuran, naroon si Elias na kabihis na ito, at handa na pumasok sa opisina. Mataman ito nakatitig sa kanya, ang mapupungay na mata nito ay sa kanya nakatuon. Nag-iwas agad ng tingin si Annika, at muling humarap sa katulong, tinaasan niya ito ng kilay dahil para itong kinikilig. Bakit ganyan ka makangiti? Tanong niya rito. Paano po kasi kanina pa nakatitig sa'yo si Sir Elias? Ang sexy mo naman kasi sa suot mo. Kaya ayan natutulala si Sir Elias. Marahan niyang hinampas sa braso si Mia. Agad naman nakaramdam ng kilig si Annika. Dahil kahit papaano ay attractive pa rin siya sa paningin ng asawa, kahit nakalimutan siya nito. Nagtanggal siya ng apron, at ibinigay kay Mia ito. Kapag nagising si Leo at ang triplets ay pakainin mo, at ipahatid mo na rin si Leo kay Edward sa school. Ako ang magsusundo mamaya kay Leo. Bilin niya sa babaeng kausap. Sige aalis na ako. Palam niya rito. Hindi ka na kakain ma'am. Marami ang niluto mo. Pahabol niya sa amo. No, sa office na lang ako kakain. Pagkasabi niya noon ay tumalikod na to. Naglakad na siya papunta sa direksyon ni Elias, nakatayo kasi ito sa pinto ng dining room. Tumigil siya sa harapan ng lalaki, dahil napansin niyang hindi maayos ang pagkakalagay ng necktie nito. Inayos ito ni Annika, habang si Elias ay nakatitig sa mukha ng babae. Akala ni Annika ay tatanghaliin ito ng gising, dahil galing ito sa club, madaling araw na yata ito dumating. Sinundan niya ito kagabi. Kahapon din ang kanilang wedding anniversary, pero hindi niya na ito pinaalala pa sa asawa, dahil siguradong may inis na naman ito sa kanya. Good morning. Have a nice day. Wika ni Annika at umalis na sa harapan ni Elias. Kumunot ang noo ni Elias, nagtataka ito kung bakit hindi siya hinalikan ni Annika sa kanyang pisngi. Tuwing umaga kung aalis ang babae, ay humahalik ito sa kanyang pisngi o sa labi, kahit hindi niya ito tinutugunan. Pumihit siya patalikod, at matamang tinapunan ng tingin ang magandang likod ni Annika. Backless lang kasi ang design sa likod ng suot na damit ni Annika. Kaya lantad ang makinis, at persalaan ang kutis nito. Kanina niya lang napagmasdan ng matagal ang babae, sexy pala ito. Simula kasi nang bumalik sila galing sa Amerika, ay hindi niya pa ito nakakasama sa kama, magkahiwalay rin sila ng silid. Naalam niyang asawa niya ito, pero wala siyang maalala tungkol sa babae. Ang naalala niya lang is yung mga nakaraan niya, kahit ultimo mga anak niya ay nakalimutan niya. Pero hindi naman siya nagdududa na hindi niya anak ang mga paslit, dahil kahawig niya ang mga ito, lalo na si Leo, kamukhang kamukha niya. Sir kain ho kayo masarap ang mga nilutong agahan ni Ma'am Annika. Napatingin siya kay Mia, nakangiti ito sa kanya. Naglakad naman si Elias, patungo sa mahabang kabesera ng lamesa. Sir gusto mo ba ng kape? Tanong ni Mia rito, kumunot ang noo ni Elias, hindi ba siya pinagtimpla ng asawa ng kape? Madalas ay ginagawa ito ng babae, tuwing umaga pinagtitimpla siya nito ng kape. Hindi ba ako pinagtimpla ng kape ni Annika? Seryosong tanong niya sa mayordomang si Mia. Hindi po yata, nakalimutan niya siguro sir, nagmamadali na kasi si ma'am. Asal ni Mia. Bakit niya kinalimutan? Inis na sambit ni Elias. Kinalimutan mo rin naman siya sir. Mahinang bulong ni Mia. What did you just say? Iritableng sambit nito. Wala ho sir, ang sabi ko gusto mo po ba ipagtimpla ko kayo ng kape? Wika ni Mia. No thanks, umalis ka na lang sa harapan ko. Pagtataboy niya sa katulong. Nagka-amnesia lang lalong naging masungit.
Babulong-bulong ni Mia, habang naglalakad patungo sa pinto ng kitchen. Pagkarating ni Annika sa kumpanya, sa lobby pa lang ay nagyuyukwan na ang mga empleyado. Pagdating kasi sa kumpanya ay seryoso si Annika, at istrikto sa mga empleyado. Ito ang natutunan niya sa kanyang papa. Siya na ang namamalakad sa buong kumpanya, dahil ang kanyang ama ay may edad na, hindi na kaya magtrabaho. Si Ella naman ay hindi niya maasahan sa kumpanya, dahil busy ito sa pagiging artista. Hanggang ngayon kasi ay sikat na sikat pa rin ang kanyang kapatid, minsan nga ay tinatanong niya kung kailan ito malalaos, dahil kahit may anak na ito marami pa rin project ang dumarating kay Ella. Good morning Ma'am Eka, bati ng sekretarya na si Carissa. Good morning Carissa. Seryosong bati niya rito. Naririto po si Mr. Croxel. Kumunot ang noo ni Annika, sa tinuran ni Carissa. Naririto siya, where is he? Nasa opisina niyo po ma'am, naghihintay sa'yo. Matigas talaga ang ulo ng lalaking iyon, ang kulit. Sa isip-isip ni Annika. Mabilis silang naglakad patungo sa elevator, nang makarating sila sa palabag, kung nasaan ang opisina ni Annika, ay agad itong pumasok roon. Nadatnan niya ang lalaking prenteng nakaupo sa silya, katapat ng table desk niya. Lumingon ito sa kanya, at ngumiti ang lalaki. Pinag-ikutan niya ito ng mata, at naglakad papunta sa swivel chair. Ano na naman ba ang kailangan mo Mr. Croxel? Walang ganang saad ni Annika. Oh, come on Annika, ganyan ka ba mag-welcome sa bisita mo? Parang kagabi lang hindi tayo magkasama, hinatid pa nga kita sa mansion nyo. Lasing na lasing ka kasi. Nakangusong saad ng binata. Thank you nga pala sa pagsama mo sa akin, at paghatid sa akin kagabi. Nagpunta ka ba rito para pilitin ako sa business proposal mo? I'm sorry Gray pero hindi ako papayag. Kung gusto mo si Elias ang kausapin mo, baka sakaling tanggapin niya ang proposal mo. Tuloy-tuloy na saad ni Annika. What? Doon sa asawa mong malakas ang Tupac, no way. Sambit ng lalaki. Si Gray ay kaibigan ni Annika, nagsimula ang pagkakaibigan nila, noong nagtungo sila sa Amerika. Ito ang nag-recommend ng magaling na doktor, para sa operasyon ni Elias. Fine. Akin na nga yan, baka magtampo ka pa, at sabihin mo wala akong utang na loob. Anang ng babae at sabay hablot ni Annika sa hawak nitong folder. Pag-aaralan ko itong inaalok mo, sige na umalis ka na. Taboy niya sa kaibigan. Wagas makataboy parang hindi tayo magkaibigan. Nagtatampong turan nito. Sus, huwag ka nga riyan ngumuso hindi ka cute. Sabay hampas ng folder ni Annika sa malaking braso nito. Umalis ang lalaki, at si Annika naman ay nagtrabaho na. Pamatak ang 12:00 ng tanghali, hudyat ng kailangan niya na kumain ng tanghalian. Nakalimutan niya na rin kanina mag-almusal, o kahit magkape man lang. Lumabas siya sa opisina, at sinalubong naman siya ni Carissa, ang sekretarya niya. Aalis muna ako babalik din ako mamayang 1:00. Check mo ang schedule ko, kung may meeting ako mamaya. Bilin niya sa babae. Ma'am kaya nga po ako lumapit sa inyo, kasi may lunch date kayo ni Sir Elias. Tumikwas ang kilay ni Annika, dahil sa binatawang salita ni Carissa. Ano kamo? Tanong niya rito, dahil bago sa kanya ang narinig. Sa isang taong nakalipas mula nang maoperahan si Elias, ay hindi na ito nagyayaya ng lunch sa kanya. Tumawag po kasi siya kanina, gusto ka sana kausapin, kaso nandito si Mr. Croxel. Kaya sinabi ko sa kanya na may bisita ka. Pinagbagsakan ba naman ako ng telepono kanina, pero agad naman tumawag ulit. Wika ni Carissa. Nagtungo na lang sa restaurant si Eka, kung saan sila magkikita at kakain ni Elias. Nang nasa tapat na siya ng pinto ng restaurant, ay pinagbuksan naman siya ng pinto ng bodyguard, na nagbabante sa pinto. Pagkapasok pa lang niya, ay lahat ng mata ng tao, ay sa kanya nakatuon. Lalo na ang mga lalaking humahanga at pinapangarap siya. Sino ba naman hindi mapapatingin kay Annika, maganda, at substikada ang dating nito, kahit sinong lalaki ay papangarapan siya. Inikat niya ang kanyang paningin sa loob ng restaurant. Nang makita niya ang hinahanap niya, ay naglakad ito patungo sa pwesto ni Elias. Habang papalapit si Annika, ay parang kung anong pamitik sa puso ni Elias, bigla na lang itong kumabog ng malakas.
Parang isang modelong naglalakad si Annika sa paningin niya. Para itong anghel na bumaba sa kalangitan, hindi niya maitatanggi na napakaganda ni Annika. Halos tumalbog ang katamtamang laki ng ano ni Annika, dahil sa impact ng paglalakad nito, kaya hindi maiwasan na mapalunok si Elias. Nang makalapit si Annika, ay agad tumayo si Elias sa pagkakaupo nito, at pinaghila ng silya si Eka. Ikinabigla naman ito ni Eka, hindi niya ito inaasahan na gagawin ito ng asawa. Thanks, tipid na sambit ni Eka, at sabay simpleng ngumiti. Naupo na rin si Elias sa dating silya nito. Siya na rin namili ng pagkain sa menu, pagkatapos mag-order ni Elias, ay nilapag niya muli sa lamesa ang menu. At pagkatapos ay tinitigan si Annika, na ikinailang naman ng babae, dahil sa paraan ng mga titig nito. Hindi alam ni Elias kung bakit niya ito ginagawa, bigla na lang pumasok sa isip nito na yayain ng lunch si Eka. Naiinis rin siya kanina, dahil sa sinabi ni Carissa na may kausap si Eka na lalaking bisita. Kaya agad niyang binagsak ang telepono. Nakaramdam siya ng inis, dahil sa sinabi ng sekretarya ni Eka. May parte sa puso ni Elias, nagigilty siya, hindi niya alam kung bakit. Pero dahil siguro sa pangbabae niya, 1 taon niya na ito ginagawa, kaya hindi niya napagtuunan ng pansin ang asawa. Nakayuko lang si Eka at nilalaro ang daliri nito, natetense kasi siya, hindi siya mapakali sa kanyang kalooban. Naiilang siya dahil sa titig ni Elias, hanggang ngayon hindi niya talaga kayang makipagtitigan sa lalaki. Pakiramdam niya kasi, para siyang malulunod sa mga titig nito. Nagangat lang siya ng ulo, nang dumating na ang pagkain na in-order ni Elias para sa kanila. Tahimik lang sila kumakain. Walang sino man ang gustong magsalita. Parang naumid na ang dila ni Annika, hindi rin niya malunok ang kanyang kinakain, dahil hindi pa rin bumibitiw sa kakatitig si Elias sa kanya. Hanggang matapos silang kumain, ay wala pa ring nagsasalita sa kanila, na pagdesisyunan ni Eka magsalita. CR lang ako. Column niya rito. Isang tipid ng ngiti ang tugon ni Elias sa babae. Tumayo si Eka at naglakad. Pinagmasdan naman ito ni Elias. Ang paglalakad ng babae. Natuon ang mata niya sa pangupo ni Annika. Sumasabay ang pagtalbog nito sa paglalakad ng babae. Naglalarong ngisi ang gumuhit sa labi ni Elias. Bakit hindi ko man lang nakita ang babaeng ito, sa araw-araw na magkasama kami sa iisang bubong? Bihira lang kasi ito magsuot ng sexy na mga damit, ngayon lang. Sa isip-isip ni Elias. Napalingon naman siya sa mga kalalakihang nakatitig sa direksyon ni Eka. Binigyan niya ang mga ito ng isang warning look, kaya agad nagyukuan ang mga lalaki. Pagkarating ni Eka sa loob ng CR, ay halos kapusin siya ng hininga. Nag-iinit ang kanyang pakiramdam, pati ang pisngi niya ay nag-iinit. Humarap siya sa salamin, at tinitigan ang sarili, para siyang sinampal sa magkabilang pisngi nito, dahil sa sobrang pula. Sumili ang malapad ng ngiti sa labi ni Annika. Kinikilig ako, hindi niya mapigil ang sabihin, habang nagpapadyak sa loob ng comfort room. Para siyang isang teenager na nagkaka-crush pa lamang. Habang nagsusukle siya ng buhok, ay hindi maitago ang ngiti sa labi nito. Para siyang tanggang kinikilig, naglagay siya ng lip tint sa labi. At sinuri ang sarili bago lumabas ng comfort room. Ako na ang maghahatid sa iyo sa kumpanya. Alok ni Elias. May dala akong sasakyan. Sagot niya rito. Tinawagan ko na si Edward para kunin ang kotse mo. Seryosong saad nito. Tumango na lang siya bilang sagot. Naglalakad sila sa malaking parking lot, nang biglang may tumawag sa pangalan ni Annika. Kaya pareho silang napalingon, kung saan nanggagaling ang boses ng isang lalaki. Naglalakad ang isang lalaking may kulay blonde na buhok. May hikaw ito sa kaliwang tainga nito, habang ang mga kamay ay nakasuksok sa bulsa ng pants nito. Annika Diaz, bulalas ng lalaki. Yes, ako nga, nagtatakang sambit niya. Nang nakalapit ng husto ang lalaki, ay bigla siya nitong niyakap nang ikinagulat niya. Si Elias naman ay agad nagsalubong ang kilay, ang kamao nito ay mariing napakuyom. Ah, do I know you? Alanganing tanong ni Annika, hindi rin nakawala sa paningin niya ang masamang titig ni Elias, sa lalaking nakayakap sa kanya. Grabe ka, nakalimutan mo na agad ako, I'm Ford De Silva remember, I'm your college friend. Nakangiting saad ng binata,
nang bumitaw ito ng yakap sa kanya. Pinasadahan siya nito ng tingin, mula ulo hanggang paa. Wow! Kung maganda ka noon, mas lalo kang gumanda ngayon. Manghang saad nito. Pwede na siguro ako manligaw sa'yo ngayon. Biro nito, si Elias naman ay hindi na may pinta ang mukha. Si Annika naman, ay medyo nabigla sa mga sinabi ng lalaking kaharap. Seryoso ka ba ikaw si Ford? Yung lalaking payat at may malaking salamin noon, nakatulad sa akin. Manghang turan niya. Look at you now. Para ka nang si Adonis ang kisig ng katawan mo, at lalo ka naging gwapo. Puri ni Annika sa lalaki. Finally nakilala mo rin ako, sabi ko na nga ba ikaw yan, pwede na ba ako manligaw sa'yo? Nakangiting sambit nito, pero halata sa boses nito na seryoso ito. Hindi pwede, mariing asal ni Elias. Dumilim ang aura ng mukha nito, parang gusto na nitong manapok kahit anong oras. Napatingin ang lalaking kausap ni Eka kay Elias. Wow, boyfriend mo? Tanong ni Ford kay Eka, at sabay turo nito kay Elias. No I'm not, I'm her husband. Nakasimangot na sambit ni Elias. Wow, may asawa ka na, gulantang na wika ng lalaki. Yes, and we have 4 kids. Iritang litanya ni Elias, naiinis na siya rito masyadong matanong ang lalaki. So, back off. Hindi mapigil ang lumabas sa bibig ni Elias. Sige na aalis na kami Ford, nice to see you again. Nakangiting palm niya sa lalaki. Hindi pa nakakapagsalita ang lalaki, nang hilay na siya ni Elias sa braso niya, papalayo papunta sa kotse, kung saan nakaparking ang sasakyan ni Elias. Happy ha, sa harapan ko talaga makikipaglandian ka sa lalaking yun. Bulyo ni Elias kay Eka. Kumunat ang noo ni Eka dahil sa inaakto ni Elias. Hindi ako nakikipaglandian. Depensa ni Eka. Hindi ba, kaya naman pala nag-enjoy kang kausap ang lalaking yun. Halos pigain ni Elias ang braso ni Eka. Ano ba, bitawan mo ako. Singhal ni Eka, at pilit binabawi ang brasong hawak ni Elias. No, halika rito. Hinhila ni Elias si Eka, at malakas na sinandal sa sasakyan. Tinukod ni Elias ang dalawang kamay niya sa magkabilaang side ni Eka. Nang akmang tatakas si Eka, ay agad hinapit ni Elias ang baywang ni Eka papalapit sa kanya. Ang lakas din ng tibok ng puso ni Annika, para siyang mabibingi, amoy na amoy niya ang mabangong hininga ni Elias. Bakit ang ganda mo? Mariing asal ni Elias, at marahang hinaplos ang mukha ni Eka. May kung anong tumukso sa lalaki, at napatitig ito sa labi ni Annika. Natakam naman siya, gusto niya itong matikman kung gaano ba ito kaambot, at kasarap halikan. Dahan-dahan siyang tumungo, para maabot ang labi ni Eka. Si Eka naman ay halos mangalay ang leeg, dahil nakatingalata. Napapikit si Eka, nang dumampi ang labi ni Elias sa kanya. Para siyang nakarinig ng nagpuputukang fireworks, dahil sa mainit na halik ni Elias. Nanigas ang buong katawan niya, halos hindi siya makagalaw. Pakiramdam niya ay hihimatayin siya sa kilig. Matagal niyang inaasam-asam na mahalikan muli ni Elias. I missed him so much. Na-miss ko ang mga halik niya. Wika niya sa kanyang isipan. Marahang gumalaw ang labi ni Elias, kaya tinugunan niya ito, kusang gumalaw ang kamay niya, at napakapit sa batok ng lalaki. Lalong lumalim ang halikan nilang dalawa, ramdam niya ang mariing pinisil ni Elias ang kanyang baywang. Abala sila sa kanilang halikan ng biglang. Ahem! Agad silang naghiwalay, habang parehong habol ang hininga. Sabay napatingin ang dalawa, sa lalaking nakatayo sa likuran nila. Nakangisi ito at may panunuksong nakatitig sa kanila. Sorry sa istorbo mga lovebirds. Tatawa-tawang wika ni Edward, at nagkamot ng batok. Istorbo, bulong ni Elias, at hinagis ang susi ng sasakyan ni Eka kay Edward. Sumakay na si Eka sa passenger seat, hindi niya na hinintay pagbuksan pa siya ni Elias. Tahimik lang silang dalawa, habang nagmamaneho si Elias. Siya ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Hanggang sa makarating sila sa labas ng Diaz Cosmetics Company, ay katahimikan ang namamayani sa kanila. Nag-click na ang lock ng pinto ng kotse ni Elias. Binuksan naman ito ni Eka, at akma na sanang lalabas. Nang pigilan siya ni Elias sa kanyang braso. Wait! Pigil sa kanya ni Elias, habang hawak ang braso niya.
Taka naman siyang napalingon sa lalaki. May utang ka sa aking kaninang umaga. Wika nito. What is it? Taas kilay na tanong ni Eka rito. Please kiss me on my cheek, everyday. Malumanay na saad nito, at matamang tumitig sa babae. Tinuro ni Elias ang pisngi nito. Lumunok muna si Eka, at dahan-daang lumapit kay Elias, at mabilis niyang dinampyan ng halik sa pisngi si Elias. Mabilis pa sa 4:00 hinawakan ni Elias ang batok ni Eka, at hinalikan siya sa labi. Nabigla siya sa ginawa ng lalaki. Sa pangalawang pagkakataon, hinalikan na naman siya ng lalaki. Sana ay ganito ito araw-araw, dahil labis siyang nangungulila sa lalaki. 1 taon din siyang nagtitiis dito, sa pangbabae nito. Pero nagpapasalamat siya, dahil kahit papaano'y, nakikita niyang mahal na mahal nito ang mga anak nila. Ayos na iyon sa kanya, ang bigyan ng oras ni Elias ang mga bata kahit hindi na siya, basta ang importante ang mga anak nila. Kumalas sa paghalik sa kanya si Elias. Susunduan kita ng 3 PM dito, sabay natin sunduin si Leo. Wika ng lalaki. Sige, sagot na lamang ni Eka, at tumalilis palabas ng sasakyan. Para siyang sirang plak ang nakangiti, habang naglalakad papasok ng lobby, habang hawak ang kanyang labi. Mabilis ang naging oras, at 3:00 na ng hapon. Niligpit niya lang ang mahahalagang papeles, at nilagay sa drawer ng desk niya, at lumabas na ng opisina niya. Nasa lobby na siya nakatayo, nang may tumigil na isang itim na sasakyan. Bumaba ang bintana ng sasakyan, at sumilip doon ang gwapong lalaki. Walang iba kundi si Gray. Uuwi ka na, Anika? Nakangiting tanong nito. Yup, masiglang sagot niya. Ang aga tera hatid na kita. Alok sa kanya ng lalaki. No thanks Gray, susunduan ako ngayon ni Elias. Wow, talaga bago yan sige sasamahan na lang kita. Ipinark ni Gray sa gilid ng kalsada ang kotse niya at bumaba rito. Sinamahan nga siya nito maghintay. Bahagya na rin napapakunot ng noo si Eka, at panay tingin sa suot nitong wristwatch. Darating pa ba yun? Sa isip-isip niya, 5:00 na pero wala pa rin si Elias. Tinawagan niya si Randy ang isang driver nila, at pinasundo si Leo sa school, baka kasi nag-aantay na iyon. Hanggang pamatak ang 6:00 ng hapon, nagdidilim na wala pa rin si Elias. Darating pa ba yun, baka ng babae na naman ang makong, baka pinapaasa ka lang ng lalaking yun. Inis na sambit ni Gray, at sabay lingon kay Eka. Yumuko na lang ang babae, at naisipan magpahatid na lamang kay Gray, total ay inalok naman siya nito. Binaybay nila ang kalsada, at medyo traffic na din, rush hour na kasi uwian na mga empleyado. Sakto tumigil ang sasakyan, dahil nag-red light. Mura ni Gray. Agad napatingin si Anika sa kanya. May problema ba? Tanong niya sa kaibigan niya. Tingnan mo ang magaling mong asawa. Sinundan niya naman ng tingin ang tinutukoy ni Gray. Napamaang siya sa kanyang nakita, si Elias palabas sa isang high-end club. May kasama itong babae, habang akbay-akbay nito ang isang kamay ni Elias, nakahawak sa baywang ng babae. Base sa itsura ng lalaki, parang ang saya-saya nito habang kasama ang babae. Maganda at maputi ang kasama ni Elias, sexy rin ito. Sumakay ng sasakyan ang dalawa, at umabanti para umalis. Sundan mo. Utos niya sa kaibigan, agad naman nag-U-turn si Gray, at sinundan ang sasakyan ni Elias. 30 minutos ang binyahe nila, tumigil ang sasakyan ni Elias sa tapat ng isang 5-star hotel. Parang dinurog ang puso ni Eka, at kusang tumulo ang luha nito. Hey, don't cry. Hindi pwede itong ginagawa sa'yo ni Elias, Anika. Oo, nakalimot siya, pero alam niya namang asawa ka niya, hindi niya dapat ito ginagawa sa'yo. Turan ng kaibigan. Anong gusto mo, iwan ko siya? Parang tinanggap ko na talo ako. Nangako ako sa kanya, bago siya oprohan na hindi ko siya iiwan kahit anong mangyari. Mahal na mahal ko si Elias, hindi ko siya susukwan. Mariin niyang sagot sa kaibigan. Kahit nasasaktan ka na, my God Anika, okay lang maging syunga, pero huwag mo namang araw-arawin. Okay lang maging martyr at maging manhid paminsan-minsan, pero huwag mong kakalimutan ang sarili mo. Pangaral sa kanya ng kaibigan. No, hindi ko siya iiwan, sa puso ni Elias mahal niya ako.
Mahal ka nga niya, ang tanong naalala ka ba ng lalaking iyon? Sambit ni Gray. Parang may punyal na bumaon sa puso ni Eka, dahil sa sinabi ng kaibigang lalaki. Tama ito, sa puso ng lalaki ay mahal siya nito. Pero hindi naman siya nito maalala. Let's go, ihahatid na kita sa inyo. Bigkas ni Gray at binuhay ang makina ng kotse. Hindi, susundan natin sila sa loob. Matapang na saad ni Annika. What? Are you crazy? Oh God Annika, sobra na ang pagiging martyr mo. Nanggigigil na wika ng lalaki. Walang nagawa si Gray, kundi samahan ang babae, ayaw niya naman itong iwan, kahit sinabi sa kanya ng babae na iwan niya na ito. Matigas ang ulo ni Annika, kaya napilitan silang pumasok sa loob ng hotel. Lumapit sila sa counter, kung nasaan ang mga receptionist. Hi miss, pwede ko ba makuha ang duplicate ng susi ng kwarto ng dalawang iyon? Anang ni Annika sa isang babae. I'm sorry ma'am, pero hindi po pwede, para na rin sa privacy at protection ng mga customer namin. Sagot ng babae. I'm his wife. Gusto niyo ba kapag kinasuhan ko ang dalawang iyon, ay isama ko kayo at ng hotel na ito? Marami akong pera, kayang-kaya ko ipasarado ang hotel na ito kung gugustuhin ko. Babala niya sa mga babae, nagtinginan ang mga babae, at kalaunan binigay sa kanya ang isang itim na keycard. Don't worry, hindi ako mag-iiskandalo rito. Sambit niya at tumalikod na sumunod naman sa kanya si Gray. Sumakay sila sa elevator patungo sa palapag, kung nasaan si Elias at ang babaeng kalandian nito. Nang makarating sila sa labas ng pinto, kung nasaan ang room nila Elias, ay nagtagal sila ng ilang minuto, bago niya iswipe ang keycard. Automatikong bumukas ang pinto, at agad siyang pumasok sa loob, kasunod niya lang si Gray. Maliwanag sa loob ng kwarto, sumilip si Eka. Tanaw niya ang malaking kama, pero walang tao roon. Ilang minutong lumipas, ay may narinig silang mahinang tawa ng isang babae. Sumilip din si Gray, at pareho nila nakita ang 2 taong kalalabas lang ng CR, at pawang mga basa ang katawan nito, pareho silang walang ano sa katawan. Nahiga ang babae sa kama, at sumunod naman si Elias, tumabi si Elias sa babae, at inumpisahang halikan ang leeg ng babae. Ito ba ang gusto mo Annika? Ang saktan lalo ang puso mo. May bahid na awa sa boses ni Gray. Patuloy lang sa pagmamasid si Eka sa asawa nito at sa babae, parang walang narinig sa tinura ng kaibigan. Ina na lalaking ito, sagad hanggang kaluluwa ang pagiging babaero. Si Gray na ang hindi nakapagpigil, at susugurin sana ang lalaki para sana bugbogan. Pero pinigilan siya ni Annika. Anong gagawin mo? Matigas na tura ni Annika. Babasagin ko lang ang mukha ng asawa mo, ano pa ba? Inis na tura ng lalaki. Hindi mo kailangan gawin yan, dahil lalaban ako Gray. Hindi man niya ako maalala, pero paiibigin ko muli siya. Sambit ni Eka. Ipapaalala ko lang sa iyo Annika, minsan tigasan mo rin ang puso mo, gawin mong bato. Huwag masyado malambot na parang mamon, para hindi masyado masakit. Let's go. Hindi mo na kailangan pang panuurin ang kalukuhan ng asawa mo. Gray said at hinhila na siya palabas ng pinto. Ipinapangako ko makukuha kita Elias, sa akin pa rin ang bagsak mo. Ako pa rin ang mamahalin at hahanap-hanapin mo sa huli, ako pa rin.